Okay. So meron tayong pasyente rito mga kaibigan. This is HP Mini 311. If I'm not mistaken. Yes, HP Mini 311. So ang problema ni client dito mga kaibigan, no? Nagpa-reformat na daw siya, no? At mabagal pa rin yung kanyang issue. Super bagal pa rin kahit nagpa-reformat na siya. So sa mga ganitong laptop, ang alam naman natin ang default nitong drive ay HDD or hard disk drive. So ang gagawin natin ngayon is papalitan na natin yung kanyang drive. I-upgrade na natin from HDD to SSD. So ito, gawin natin mga kaibigan. Nga pala, sa video ito, titignan lang natin yung result after ma-upgrade into SSD. Kung gusto nyo matutunan kung paano mag-reformat, no? Link will be in the description below. Okay? Iba yung video natin para dyan kasi masyadong mapapahaba yung video kapag gagawin pa natin yung pagre-reformat dito. So palitan na lang natin yung kanyang drive into SSD. So shutdown lang muna natin siya. Mabagal talaga siya mga kaibigan, gumagapang. And by the way, low spec tong computer na to. Intel Atom lang yung kanyang processor. Naka 3GB RAM lang din to mga kaibigan, hindi pa nare-read lahat. So siguro ang pambawi na lang natin dito is SSD upgrade. So shutdown lang muna natin. Then palitan natin yung kanyang drive. So as we can see mismo dito mga kaibigan, ang kanyang drive lumang Toshiba, no? Merong 250 GB. So considering ito na yung mismo yung nagpapabagal din mga kaibigan. Alam na natin, given na yon, low spec ang computer na to. Syempre kapag low spec, gamitin lang natin yung laptop nang naaayon sa kanyang kaya sa mga requirements na meron siya. Okay, so sabi naman ni client, pang office lang daw niya to, Word, PowerPoint, Excel publisher. So I think okay na to kapag i-upgrade na natin siya into SSD. At least magiging decent yung paggamit niya. Kaysa naman dito, ito na mismo mga kaibigan, yung nagpapabagal yung hard drive. Kasi nga, ang hard drive, lingid sa inyong kaalaman mga kaibigan, meron din pong lifespan habang tumatagal. The longer na ginagamit natin ang ating hard drive, syempre, mas bumabagal siya. Mas bumabagal yung kanyang read and write speed. So may nailagay na ako dito mga kaibigan. Kung gusto nyo ng budget SSD, tinatangkilik ko nga pala mga kaibigan ang wall RAM. So far wala pa namang nagre-reklamo ng mga clients natin using this cheap pero quality na solid state drive. Ayan. So okay naman siya mga kaibigan, no? So lagay ko lang yung mga screws. At sa mga ganitong typical units naman, ang ginagamit ko is yan, 128 GB. Okay siya. Mabait din si seller, no? Sa online tayo bumibili. Okay naman siya, wala namang reklamo. After all, responsibility natin to kung masira. Syempre, meron naman tayong ibinibigay na warranty. Yun ang kagandahan. So ilagay natin dito. Again, link will be on the description below mga kaibigan ha. Kung gusto niyo pong matutunan kung paano mag-reformat, panoorin niyo na lang po. Kasi syempre ibang proseso pa 'yon. So 'yon, close out natin, then lagyan ko lang 'to ng bagong operating system mga kaibigan. Okay, so i-test na natin ulit siya mga kaibigan, tapos na natin malagyan ng operating system. So ito kanina, maabot siya ng mga 10 minutes bago mag-open, as in super bagal na, no? Gamit ang kanyang lumang hard drive, which is yung 250 GB. Ngayon na naka-SSD na siya, tignan natin kung may pagbabago ba yung super tagal na pag-boot up niya na talagang as in ayaw na niya magpagamit mga kaibigan. So power on natin. Kanina rin, pagkatapos niya mag-open, no, hindi rin ma-open yung mga softwares and programs kasi nga super bagal talaga siya. So ngayon na naka-SSD na, tignan natin kung meron bang changes sa pag-boot up niya, no?
Yan. So, tignan natin. Given na mabagal talaga yung unit, kasi low spec lang siya. Intel Atom, tapos 3GB, hindi pa usable lahat, no? Yung kanyang RAM. So, yan. And luckily, so I think na-observe naman natin mga kaibigan, hindi na siya katulad ng dati na as in super bagal, naka black screen lang siya. I think yung hard drive niya about to die na rin to. So yan, nag-boot up na siya within just wala pang isang minuto. Ngayon ito, syempre konting refresh lang, hindi porket naka-SSD, super ultra speed na siya. Konting refresh lang, hintayin lang na mag-boot lahat ng mga drivers, then after that, we're good to go. Pero ito, hindi pa ito updated yung kanyang drivers mga kaibigan. So kailangan pa nating i-update later on. So far so good naman na. Ayan. Okay. So yun lang mga kaibigan. Boot up, meron ng pagbabago. And that's it. SSD upgrade para sa isang lumang HP mini. So yan, pag-open natin ng program or folder. So yan, okay na rin. Nonetheless, pwede na itong gamitin ni client para sa kanyang trabaho, which is ang gagamitin din naman niya ay MS Office, Word, PowerPoint, Excel Publisher. So eto, goods. At least yung SSD na lang yung pangbawi natin. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Huwag niyo makakalimutan mag-subscribe.